buong akala ko. Kasama ko ang pamilya ko sa Noche Buena. Handa na sana akong magluto ng paborito nilang lechon. Pero biglang sinabi ng anak kong si Miguel na, "Pa, huwag ka na lang pumunta." Ang dahilan? Darating daw ang mga magulang ng asawa niya, ang mga don at donya na galing pa sa Davao. Masyado raw silang elegante at hindi ako bagay sa hapagkainan nila. Nakakahiya daw ako. Ang sakit, para akong sinaksak sa dibdib habang nakatayo sa loob ng bahay na. Ako naman ang bumili, pero hindi ako nagwala, hindi ako sumigaw. Ang hindi nila alam, ang marangyang buhay na ipinagmamalaki nila ay galing sa bulsa ko. Ang bayad sa bahay na 100 at 50,000 piso kada buwan, ako ang nagbabayad. Tahimik lang akong tumalikod, sumakay sa luma kong sasakyan, at dahan-dahang kinuha ang cellphone ko. Isang tawag lang sa bangko ang ginawa ko. At nang marinig ko ang sagot ng manager sa kabilang linya, napangiti ako. Hindi nila alam na ang Paskong ito ang magiging simula ng kanilang pagbagsak. At ang regalong iiwan ko sa kanila, siguradong hinding-hindi nila makakalimutan. Tahimik ang loob ng luma kong pickup truck. Tanging ang ugong lang ng makina at ang mahinang tunog ng aircon ang naririnig ko. Pero sa loob ng dibdib ko, para bang may bagyong nagwawala, kakaalis ko lang sa bahay ng anak ko. Sa bahay na ako ang nagbayad. Sa bahay na puno ng mga gamit na galing sa pawis ko. At ngayon, nagmamaneho ako palayo, pinalayas na parang asong hindi na kailangan. Disyembre na. Ramdam ko ang lamig ng hangin sa labas, pero mas malamig ang nararamdaman ko sa puso ko. Habang binabagtas ko ang madilim na kalsada pabalik sa Quezon City, hindi ko mapigilang tumingin sa mga bahay na nadadaanan ko. Ang gaganda ng mga ilaw. Christmas lights. May mga parol na kumukutitap sa bawat bintana. Sa isang kanto, huminto ako dahil sa red light. Napatingin ako sa gilid. May isang pamilya na naglalakad. Isang tatay, nanay, at 2 maliliit na bata. Mukhang galing sila sa simbang gabi. May bitbit silang bibingka at putubumbong. Nakita ko kung paano buhati ng tatay ang bunsong anak niya para isakay sa luma nilang kotse. Tumatawa ang bata. Humahalakhak din ang tatay. Walang halong pagpapanggap. Puro pagmamahal lang. Bigla akong napaluha. Kusang tumulo ang luha sa mga mata ko na parang gripo. Ganyan kami dati ni Miguel. Noong bata pa siya. Noong buhay pa ang asawa kong si Maria. Naalala ko pa, kahit gipit kami noon, kahit tuyo at sinangag lang ang agahan, masaya kami. Basta magkakasama. Ang tingin sa akin ni Miguel noon, parang ako ang superhero niya. "Pa, ang galing mo talaga." Sabi niya noon sa akin kapag may naaayos akong sirang laruan. Nasaan na ang batang iyon? Nasaan na ang anak na humahalik sa kamay ko bilang pagrespeto? Nawala na siya. At ang pumalit ay isang lalaking hindi ko nakilala. Isang lalaking hinayaan ng asawa at biyenan niya. Natapakan ang pagkatao ko. Habang naghihintay na mag-green ang traffic light, nagsimulang mag-compute ang utak ko. Parang sirang calculator na paulit-ulit ang bilang. 5 taon. 5 taon na akong nagpapadala ng pera. Kada 15 ng buwan. Automatikong nababawas sa bangko ko ang pera. 150,000 piso. Uulitin ko. 150,000 piso. Kada buwan. Iyan ang bayad sa mortgage ng bahay nila sa exclusive subdivision. Hindi pa kasama dyan ang association dues. Hindi pa kasama ang tubig at kuryente na madalas ay ako rin ang nagbabayad kapag naglalambing si Isabel. Sinubukan kong sumahin ang lahat. Sa isang taon, ang 150,000 ay nagiging 1,800,000. I-multiply mo yan sa 5 taon. 9,000,000 piso. Naninikip ang dibdib ko. Hindi dahil sa sakit sa puso, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. 9,000,000. Hindi pa kasama dyan ang down payment na ibinigay ko noong binili nila ang bahay. Naalala ko, naglabas ako noon ng halos 2,000,000 para lang makapagsimula sila. Kaya, kung susumahin ko ang lahat, mahigit 11,000,000 na ang naibigay ko sa kanila. 11,000,000. Diyos ko, mas malaki pa ito sa naipon namin ni Maria para sa aming pagtanda. Ito yung perang dapat sana
ay ginagamit ko ngayon para mag-travel, para mag-relax, para hindi na ako nagtatrabaho kahit masakit na ang likod ko. Pero saan napunta ang lahat? Napunta sa bahay? Na bawal akong tumapak? Napunta sa kitchen island na gawa sa granite? Kung saan bawal akong kumain dahil baka madumihan ko raw. Napunta sa mga kurtinang seda na nagsisilbing pader sa pagitan ko at ng pamilya ko. Ako ay naging isang walking ATM. Isang pitaka na may paa. Kapag kailangan nila ng pera, ang bait-bait nila. Pa, pahiram muna. Pa, thank you ha. Babawi kami. Pero kapag nakuha na nila ang gusto nila, kapag nandyan na ang mga sosyal nilang kaibigan, diniinan ko ang apak sa silinyador. Umugong ang makina ng luma kong sasakyan. Galit. Ramdam ko ang galit ng sasakyan na parang sumasabay sa nararamdaman ko. Naalala ko noong pumunta ako sa bangko, 5 taon na ang nakararaan. Kinausap ako ng manager. Kilala niya ako dahil matagal na akong kliyente. Tiningnan niya ako noon nang may halong awa. Ngayon ko lang naintindihan na awa pala iyon. Sabi niya sa akin, Lolo Ramon, sigurado po ba kayo dito? Isasanglan niyo ang sarili niyong bahay at lupa para sa loan ng anak niyo? Malaking risgo po ito. Mauubos ang savings niyo. Ano ang isinagot ko noon? Sabi ko, okay lang. Para naman sa anak ko yan. Para sa pamilya. Hindi nasusukat sa pera ang pamilya. Isa akong hangal. Isa akong malaking tanga. Ang pamilya pala ay nasusukat sa pera. Para kay Miguel at Isabel. Ang halaga ko ay katumbas lang ng kaya kong ibigay. Kapag wala na akong maibigay, o kapag ang presensya ko ay sagabal sa imahe nila, basura na ako. Dumaan ako sa tapat ng bangko sa Quezon Avenue. Dito ko kinuha ang second mortgage ng sarili kong bahay. Noong nawalan ng trabaho si Miguel 2 taon na ang nakararaan. Sabi ni Miguel noon, sandali lang to pa. Pangtawid lang habang naghahanap ako ng lilipatan. Nasa likod niya si Isabel noon. Bit-bit ang bagong Louis Vuitton na bag. Umiiyak-iyakan. Pero siguro, sa isip niya, kinukuwenta na niya kung magkano pa ang makukuha nila sa matandang ito. Sandali lang daw. Pero lumipas ang 2 taon, ako pa rin ang nagbabayad. Nakahanap na ng trabaho si Miguel, na-promote pa nga. Pero wala silang inabot kahit 5 duling para bayaran ako. Nakarating ako sa tapat ng bahay ko. Ibang-iba ito sa palasyo ng anak ko. Ang driveway ko, may mga bitak na ang semento. Ang ilaw sa poste sa labas, pundido na at kumukurap-kurap. Ilang buwan ko na tong tinitiis. Ang pintura ng gate, tuklap-tuklap na. Pumasok ako sa loob. Tahimik. Walang amoy vanilla. Ang amoy dito ay luma. Amoy ng bahay na matagal nang walang nag-aalaga. Mula nang mamatay si Maria, naging malungkot ang bahay na ito. Tinanggal ko ang aking jacket. Naupo ako sa lumang silya sa kusina. Tumingin ako sa paligid. Ang refrigerator ko. Maingay na ang motor. Ang tile sa sahig. May mga basag. Ang kurtina ko. 5 taon na yata ang tanda. Medyo kupas na ang kulay. Bakit ganito ang buhay ko? Bakit ako nagtitiyaga sa corned beef at itlog? Habang sila ay kumakain ng steak at lechon na galing sa pera ko? Bakit ako nagtitiis sa init ng electric fan habang sila ay naka-aircon buong araw? Bakit ko hinayaan na mangyari ito? Tumingin ako sa litrato ni Maria na nakapatong sa ibabaw ng cabinet. Nakangiti siya sa litrato. Kuha iyon noong silver wedding anniversary namin. Maria, bulong ko sa litrato. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako dahil naubos ko ang pinaghirapan natin. Patawarin mo ako dahil pinalaki ko ang anak nating si Miguel na maging isang duwag, isang lalaking walang paninindigan. At patawarin mo ako dahil sa gabing ito may gagawin akong desisyon na maaaring dumurog sa pamilyang iniwan mo. Pero Maria, alam kong ayaw mong makita akong ganito. Alam kung buhay ka ngayon, ikaw mismo ang sasampal kay Isabel sa ginawa niya. Ikaw mismo ang hihila sa tenga ni Miguel para paalalahanan siya kung saan siya galing. Napuno na ako. Ang pagmamahal, kapag laging inaabuso, napapagod din. Ang utang na loob, kapag hindi marunong tumanaw ang pinagbigyan. Nagiging sumpa. Kinuha ko ang mga sulat na nakapatong sa mesa. Mga bank statement. Mga sobre na hindi ko pa nabubuksan dahil alam ko na ang laman. Binuksan ko ang isa. Bank of the Philippine Islands. Nakita ko ang transaction history.
Autodebit, 150, 000, Lingling. Autodebit, 150, 000, 0, Autodebit, 150, 0, 0, 0, paulit-ulit. Walang katapusan. Parang dugo na unti-unting nauubos sa katawan ko. 5 taon akong nagbulag-bulagan. 5 taon akong nagpakamartir. Dahil sa pagmamahal. Dahil sa pamilya. Pero ngayong gabi, habang nakaupo ako sa madilim at lumang kusinang ito, namatay na ang Lolo Ramon. Nakilala nila. Ang Lolo Ramon na mapagbigay. Ang Lolo Ramon na laging nakangiti kahit inaapi. Ang Lolo Ramon na okay lang kahit masakit. Wala na siya. Ang natira na lang dito ay si Dennis Flores, ang negosyante. Ang kontraktor na marunong magtayo ng gusali mula sa wala. At marunong ding magtibag nito kapag bulok na ang pundasyon. Kinuha ko ang calculator. Pinindot ko ang mga numero. Tinitigan ko ang total. Sapat na. Sobra-sobra na. Bukas, sisikat ang araw. At sa paggising ko, sisiguraduhin kong hindi na mababawasan kahit isang kusing ang natitira kong pera para sa mga taong hindi marunong magpahalaga sa akin. Tapos na ang pagiging ATM. Simula na ng paniningil. Pagpasok ko sa loob ng bahay, sinalubong ako ng katahimikan. Napakatahimik. Wala ang amoy ng mamahaling vanilla na kandila ni Isabel. Wala ang kumukutitap na ilaw ng Christmas tree na kasing taas ng kisame. Ang naririnig ko lang ay ang sarili kong paghinga at ang tunog ng lumang orasan sa dingding. Tik-tak, tik-tak. Hinubad ko ang aking coat. Isinabit ko ito sa likod ng pinto. Pagod na ako. Hindi lang katawan ko ang pagod. Pati ang kaluluwa ko, parang gusto nang bumigay. Akmang magtitimpla sana ako ng kape nang biglang tumunog ang telepono ko sa bulsa. Butst! Butst! Kinuha ko ito. Nakita ko ang pangalan sa screen. Isabel. Napabuntong hininga ako. Siguro, naisip ko, siguro tumatawag siya para humingi ng tawad. Siguro na konsensya si Miguel. Siguro sasabihin nilang, Pa, sorry na. Bumalik ka na dito. Mali kami. Bilang ama, palaging may maliit na pag-asa sa puso mo. Kahit gaano ka na nasaktan, sinagot ko ang tawag. Hinayaan ko muna ng ilang segundo. Bago ako magsalita. Hello, sabi ko. Pa, boses ni Isabel. Buti naman sinagot mo. Wala. Walang bahid ng pagsisisi sa boses niya. Nandoon pa rin ang tono ng pagiging donya. Yung tono na parang siya ang amo at ako ang empleyado. Nakausap ko si Miguel, tuloy niya. Medyo nagkaroon daw ng hindi pagkakaunawaan kanina. Hindi pagkakaunawaan? Ulit ko. Napasandal ako sa counter ng kusina. Sa tingin ko, Isabel, malinaw na malinaw ang sinabi ng asawa mo. Hindi ako welcome dyan. Pa naman. Tumawa siya ng mahina. Yung tawang nakakainsulto. Huwag na tayong maging dramatic. Alam mo naman, kailangan mong intindihin ang perspective ng mga magulang ko. Sina daddy at mommy, traditional sila. Heto na naman tayo, traditional. Gusto nila ng tamang atmosphere para sa Pasko. Dagdag pa niya, tamang atmosphere, bulong ko. At anong klaseng atmosphere yon? Natahimik siya saglit. Sa kabilang linya, naririnig ko ang kaluskos ng mga paper bag. Mukhang namimili siya ng regalo. Gamit ang pera ko. Kasi pa, sabi niya, hindi sila sanay sa style mo. Yung luto mong mamantika, yung kare-kare at adobo. At sa totoo lang pa, edukadong tao ang mga magulang ko. Gusto nila ng usapan tungkol sa art, sa business, sa mga nangyayari sa mundo. Hindi tungkol sa semento at hollow blocks. Ang sakit, para akong sinampal ng paulit-ulit. 8 taon. 8 taon akong nagtimpi para kay Miguel. 8 taon kong pinalampas ang mga tingin niyang mapangmata. Ang pagtrato niya sa akin, na parang driver o hardinero sa sarili kong pamilya. Pinilit kong pakalmahin ang boses ko. Ang luto ko, sabi ko ng dahan-dahan. Iyan ang nilalafang ninyo tuwing linggo noong wala pa kayong pera. Ang kare-kare na iyan? Di ba sabi mo dati, naaalala mo ang lola mo dahil dyan? Iba yun noon. Mabilis niyang sagot. Gipit kami noon. Pero ngayon, nandito ang mga magulang ko. Hindi pwedeng mapahiya kami sa hapagkainan
dahil lang sa isang probinsyano. Nawala na ang peking tamis sa boses niya. Lumabas na ang tunay na kulay. Huwag kang ang sensitive pa. Sabi pa niya. Hindi naman ito tungkol sa pagkatao mo. Tungkol ito sa class. Sa antas, ang daddy ko. Nagtapos ng summa cum laude. Ang mami ko. Nagsasalita ng Espanyol. Ano bang iaambag mo sa usapan? Kwento? Tungkol sa paglalagay ng tiles? Naramdaman ko ang init na umaakyat sa leeg ko. Pero nanatili akong kalmado. Isabel, sabi ko. Nagtayo ako ng negosyo mula sa wala. Nagpasweldo ako ng 50 tao. Ang buwis na binabayaran ko sa gobyerno, mas malaki pa sa kinikita ng tatay mo sa isang taon. Pera lang yan pa. Sagot niya. Nang may paguya. Ang breeding, hindi nabibili ng pera. Ang edukasyon, hindi nabibili. Sa totoo lang, buti pa si Nanay Maria. Natigilan ako. Anong sinabi mo tungkol sa asawa ko? Sabi ko, pagdidiin niya. Buti pa si Nanay Maria, alam niya ang lugar niya. Naintindihan niya na may mga lugar na hindi para sa kanya. Tahimik lang siya, hindi siya nagpipilit, makihalubilo sa mga taong mas angat sa kanya. Tumigil ang mundo ko, ang kamay ko, mahigpit na nakahawak sa telepono. Namumuti na ang mga knuckles ko sa galit. Si Maria, ang asawa ko. Ang babaeng nagkudkod ng kamay sa paglalaba para makapagtapos si Miguel. Ang babaeng nagbenta ng kakanin sa kanto para may baon ng anak namin. Tinawag niyang walang klas. Sinasabi niyang buti pa ang patay kong asawa. Alam na katulong lang siya, Maria. Sabi ko, ang boses ko ay naging yelo sa lamig. Si Maria ay may klas sa kalingkingan niya na hinding-hindi magkakaroon ang buong angkan ninyo. Oh please, sagot ni Isabel. Katulong lang siya na sinuwerte, lucky maid. Buti nga marunong siyang manahimik. Doon naputol ang pisi ko. Doon sumabog ang lahat ng pasensya na inipon ko ng ilang taon. Isabel, sabi ko, ang boses ko ay hindi ko na makilala. Mababa, mapanganib, makinig kang mabuti. Tapos na ang usapang ito. Tapos na tayong maglaro ng pamilya-pamilyahan. Pa, huwag mong. Tapos na, ulit ko. Pinindot ko ang end call. Ibinaba ko ang telepono sa mesa. Nanginginig ang kamay ko. Hindi sa takot, kundi sa galit. Galit na hinaluan ng sakit. Tumingin ako sa paligid ng kusina ko. Luma, masikip, pero malinis. At higit sa lahat, akin ito. Naglakad ako papunta sa aking desk. Binuksan ko ang drawer. Kinuha ko ang folder na matagal ko nang iniiwasan. Nandoon ang mga bank statement, ang mga dokumento ng mortgage, 5 taon ng mga automatic transfer. Kinuha ko ang calculator, taon-taon. Buwan-buwan, tinitigan ko ang numero, nakakahilo, nakakasuka. Sapat na, tama na ang pagiging martir. Tama na ang pagiging mabuting ama sa anak na walang utang na loob. Kinuha ko ulit ang telepono. Hinanap ko ang numero ng bangko, Bank of the Philippine Islands, Preferred Client Hotline. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. Magandang hapon, Sir Ramon. Ito po si Jennifer. Ano pong maipaglilingkod ko? Jennifer, sabi ko. Ang boses ko ay matatag. Mas matatag pa kaysa sa nakalipas na 5 taon. Gusto kong mag-cancel ng isang automatic fund transfer. Opo, sir. Hihingin ko lang po ang account number at verification. Binigay ko ang mga detalye. Mabilis. Walang pag-aalinlangan. Naririnig ko ang pagtipa niya sa keyboard sa kabilang linya. Nakita ko na po, sir, sabi ni Jennifer. Ang transfer na 150,000.00 kada buwan papunta sa account ni Miguel Flores para sa housing loan. Tama po ba? Tama. 5 taon na po ninyo itong binabayaran, sir. Paalala niya. Sigurado po ba kayo? Tumingin ako sa bintana. Madilim na sa labas. Pero sa loob ko, parang unti-unting sumisikat ang araw. Naalala ko ang mukha ni Isabel. Ang panghahamak niya kay Maria. Sigurado ako. Sagot ko. Putulin mo na. Ngayon din. Effective immediately. Sige po, sir. Prinoproseso ko na. At tapos na po. Cancelled na po ang monthly transfer. May iba pa po ba? Wala na, Jennifer. Iyan lang. Salamat.
Ibinaba ko ang telepono. Katahimikan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito ang katahimikan ng kalungkutan. Ito ang katahimikan ng kalayaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, ang pera ko sa susunod na buwan ay akin. Akin lang. Wala nang bawas. Wala nang mortgage. Wala nang sustentong napupunta sa wala. Kinuha ko ang mga papel sa mesa. Ang mga resibo ng kabutihan ko na sinuklian nila ng pang-iinsulto. Naglakad ako papunta sa may lababo. Kumuha ako ng posporo. Sinindihan ko ang dulo ng bank statement. Panoorin kong gumapang ang apoy sa papel. Panoorin kong maging abo ang 5 taon ng sakripisyo. Mainit ang apoy sa mukha ko. Mas mainit pa kaysa sa steak na hindi ko naman natikman. Tumunog ulit ang cellphone ko. May text message. Siguro si Miguel, hihingi ng tawad. O si Isabel, manghihingi ng pera, pambili ng throw pillow. Hindi ko tiningnan. Sa halip, kumuha ako ng baso. Kinuha ko ang bote ng whiskey na tinatago ko para sa espesyal na okasyon. Matagal ko nang hinihintay ang tamang panahon para buksan ito. At ngayong gabi, ang tamang panahon. Itinaas ko ang baso sa ere. Tumingin ako sa litrato ni Maria sa cabinet. Para sa'yo ito, mahal. Bulong ko. Hindi ka na nila muling aapakan. Ininom ko ang alak. Gumuhit ang init sa lalamunan ko. Masarap. Lasang kalayaan. Tapos na ang pagiging ATM. Bukas, makikilala nila kung sino talaga si Ramon Flores. Kinaumagahan, maaliwalas ang sikat ng araw. Pumasok ang liwanag sa bintana ng aking kusina. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, payapa ang paggising ko. Wala na iyong mabigat na pakiramdam sa dibdib ko. Wala na iyong kaba, na parang laging may humahabol sa akin. Dati, sa tuwing gigising ako, ang una kong iniisip ay pera. Iniisip ko kung magkano na naman ang mababawas sa bangko ko. Iniisip ko kung kukulangin ba ako pambili ng gamot dahil kailangan kong bayaran ang credit card ni Isabel. Pero ngayong umaga, wala na. Humigop ako ng mainit na kape. Kapeng barako, matapang, mabango, masarap. Dati, tinitipid ko pati ang kape ko. Bumibili lang ako ng mumurahing 3-in. 1 para makatipid. Pero ngayon, lasang-lasa ko ang kalayaan sa bawat higop. Tumingin ako sa orasan, 10:00 ng umaga. Tahimik ang lahat, hanggang sa biglang tumunog ang cellphone ko. Ring, ring, ring. Tiningnan ko ang screen. Isabel. Napailing ako. Nakita ko pa lang ang pangalan niya. Parang nakakita na ako ng babala ng bagyo. Alam kong hindi pa nila alam ang ginawa ko. Hindi pa nila alam na putol na ang sustento. Kaya siguro ang lakas pa rin ng loob niyang tumawag. Sinagot ko ito. Kalmado lang. Hello, sabi ko. Pa? Bungad niya agad. Walang good morning. Walang kamusta. Nandoon pa rin ang tono ng boses niya na parang laging nagmamadali. Yung tono na parang naiinip sa kausap. Pa, kailangan mong sunduin ang mga magulang ko sa naiya. Utos niya. Ibinaba ko ang tasa ng kape ko sa mesa. Dahan-dahan, pinanood ko ang usok ng kape na umaakyat sa hangin. Ang kapal ng mukha. Talagang napakakapal ng mukha. Wala pang 24 oras ang nakalilipas simula noong insultuhin niya ako. Wala pang 1 araw simula noong sabihin niyang huwag akong pupunta sa Pasko dahil nakakahiya ako. Tapos ngayon, gagawin niya akong driver? Isabel, sabi ko ng mahinahon. Nalimutan mo na ba ang pinag-usapan natin kahapon? Di ba sabi mo tapos na tayo? Narinig ko ang buntong hininga niya sa kabilang linya. Tunog ng pagkainis. Hay naku pa. Sabi niya. Kung ano man yung inarte mo kahapon, kalimutan na natin yon. Kailangan nating mag-focus sa practical na bagay ngayon. Practical na bagay. Ibig sabihin, bagay na kailangan niya. Kailangan ng sasakyan ni na mami at daddy. Tuloy niya. Darating ang flight nila galing Davao ng 2:00. Ikaw lang ang may malaking sasakyan na pwede sa oras na yon. Napangisi ako ng mapait. Ako lang ang may sasakyan? O ako lang ang libre? Ako lang ang tanga na pwedeng utusan ng walang bayad? At bakit mo naman naisip na papayag ako? Tanong ko. Kasi, tumigil siya sandali. Parang nag-iisip ng isasagot. Kasi iyon ang ginagawa ng pamilya pa. Nagtutulungan. Pamilya. Nagtutulungan. Ngayon, pamilya na kami ulit. Kapag kailangan nila ng service sa airport, pamilya kami.
Pero kapag kainan na sa Noche Buena, hindi na ako pamilya. Tumalas ang boses niya nang hindi ako sumagot agad. At saka, magpakatotoo nga tayo dito pa. Huwag ka nang magmatigas. Hindi kita kaaway. Alam mo kung bakit? Hinintay ko ang susunod niyang sasabihin. Kasi, sabi niya nang may diin, masyado kang mahina para maging kaaway ko. Wala kang laban sa akin, kaya sumakay ka na lang sa truck mo at sunduin mo sila. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Aray, doon. Naramdaman ko ang huling pitik ng galit. Masyado daw akong mahina. Wala daw akong laban. Sa tingin niya, hawak pa rin niya ako sa leeg. Sa tingin niya, takot akong mawala sila. Sa tingin niya, gagawin ko ang lahat para lang makakuha ng kaunting atensyon mula sa kanila. Ang hindi niya alam, ang taong kausap niya ngayon ay hindi na ang taong kausap niya kahapon. Ang taong kausap niya ngayon ay gising na. At ang taong gising na ay may plano. Anong airline? Tanong ko ng mahina. Narinig ko ang pagngiti niya sa kabilang linya. Siguro iniisip niya, Hayan, sunod-sunuran na naman ang matanda. Philippine Airlines. Sagot niya. Flight 447. Nasa baggage claim carousel. 3 sila maghihintay. May idinagdag pa siya. At pakiusap lang. Inaasahan nila na may sasalubong sa kanila na maayos. Yung kayang buhatin ang mga maleta nila nang hindi nanginginig ang tuhod. Huwag mo kaming ipapahiya. Narinig ko ang tunog ng kuko niya na tumatama sa countertop. Ta. Yung granite countertop na ako ang nagbayad. Yung countertop na pinalitan niya dahil masyado daw mumurahin ang luma. Siyempre, sabi ko, ang boses ko ay parang tubig na payapa. Walang alon. Ako ang bahala sa lahat. Huwag kang mag-alala. Mabuti, sabi niya. At magsuot ka naman ng disente. Baka pwedeng isuot mo yung barong na ginamit mo noong binyag ng anak ng kumare ko. Mapapansin nila yon. Binabana niya ang telepono. Wala man lang salamat. Wala man lang. Ingat ka pa. Basta na lang namatay ang linya. Parang nag-utos lang sa katulong. Sumandal ako sa upuan ko. Tinitigan ko ang itim na screen ng cellphone ko. 2:00. Flight 447. Baggage claim. Tumingin ako sa orasan sa dingding. 10:52 ng umaga. Marami pang oras. Maraming oras. Tumayo ako at nagtimpla ulit ng kape. Sa pagkakataong ito, dinagdagan ko ng asukal. Matamis. Kinuha ko ang dyaryo kahapon na nakapatong sa mesa. Binuksan ko sa pahina ng crossword puzzle. Hindi ko pa ito natatapos. May isang tanong sa number 7 across. Delayed gratification. Sa Tagalog, ito yung pagpaparaya muna ngayon para sa mas malaking gantimpala sa huli. 12 letra. Nginitian ko ang dyaryo. Ang sagot ay darating din sa akin mamaya. Bumalik ako sa pag-upo. Itinaas ko ang paa ko sa bangko. Relax lang, Ramon. Hayaan mo silang maghintay. Hayaan mo silang matuto. Sabi ni Isabel. Masyado akong mahina para maging kaaway niya? Pwes, ipapakita ko sa kanya. Ang tunay na kaaway ay hindi yung sumisigaw. Ang tunay na kaaway ay yung tahimik na nakaupo, umiinom ng kape, at hinahayaan kang mahulog sa sarili mong hukay. 2:00 ng hapon ang dating nila? Tingnan natin kung gaano kahaba ang pasensya ng mga don at donya sa init at usok ng Maynila kapag wala ang kanilang personal driver. Ininom ko ang kape ko. Napakasarap ng umagang ito. 2:15 ng hapon. Nakaupo ako sa paborito kong armchair sa sala. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na tsaa, Earl Grey. Ito ang tsaa na matagal ko nang gustong bilhin. Pero laging hindi natutuloy dahil nanghihinayang ako sa presyo. Pero ngayon, lasang-lasa ko ang bawat higop. Sa harapan ko, nakapatong sa mesa ang dyaryo. Tapos ko na ang crossword puzzle. Ang sagot sa huling tanong na nagpahirap sa akin kanina, pagpapaliban, iyan ang sagot. Pagpapaliban ng kasiyahan. At tama nga ang dyaryo. Ang sarap sa pakiramdam kapag naghintay ka para sa tamang oras. Biglang umugong ang telepono ko sa ibabaw ng mesa. Batst! Tumunog ito, laban sa matigas na kahoy. Tiningnan ko ang screen. Isabel, hinayaan ko lang itong tumunog. Pinasok ng sinag ng araw ang bintana ng aking sala. Mainit sa labas, pero dito sa loob, presko, maaliwalas. Dati,
Sa ganitong oras, nagmamadali na ako. Dati, nagkukumahog na ako sa pagbibihis. Nag-aalala ako kung may sapat ba akong gasolina. Nag-aalala ako kung may dalang barya pang bayad sa toll gate. Nag-aalala ako kung mainit ba ang ulo ni Isabel o ni Miguel. Lagi akong nag-aalala para sa kanila. Pero ngayong araw, ang katahimikan sa bahay ko ay ibang-iba. Hindi ito katahimikan ng pag-iisa. Ito ay katahimikan ng kapayapaan. Katahimikan na pinaghirapan ko. Katahimikan na deserve ko. 2:47. Umugong ulit ang telepono. Boost. Boost. Sa pagkakataong ito, nakita ko ang simula ng text message ni Isabel sa screen. Pa, nasaan ka na? Ang mga magulang ko ay, hindi ko tinapos basahin. Binaligtad ko ang telepono. Nakataob. Hindi ko na makita ang ilaw. Bumalik ako sa pagbabasa ng dyaryo. Sa pahina ng sports. Talo na naman ang Hinebra. Hay nako. Ilang bagay talaga sa mundo ang hindi nagbabago. Pagsapit ng 3:30. 6 na beses nang umugong ang telepono ko. 6 na beses. Pero hindi ako natinag. Natapos ko na ang dyaryo. Nakapagtimpla na rin ako ng pangalawang tasa ng tsaa. Dahil wala akong magawa, sinimulan kong ayusin ang junk drawer sa kusina. Alam nyo yon? Yung lagayan ng kung ano-anong abubot, mga lumang tornilyo, mga goma, mga susi na hindi mo na alam kung para saan. Nakakamangha. Nakakamangha kung gaano karami ang nagagawa mo kapag hindi ka abala sa pagsisilbi sa mga taong ang tingin sa'yo ay bellboy. Ang ikapitong tawag ay dumating noong 3:45. Tiningnan ko ulit ang telepono. Hindi na pangalan ni Isabel ang nasa screen. Unknown number. Numero na hindi nakarehistro. Napangiti ako. Siguro, nakahiram na ng telepono ang mga don at donya sa airport. Na-imagine ko sila. Nasa arrival area ng NAIA. Alam nyo naman doon. Mainit, maingay, mausok. Nakatayo sila doon kasama ang mga maleta nilang Louis Vuitton. Ang mga guard ay pumipito. Ang mga taxi driver ay nangungulit. Ang hangin ay amoy usok ng tambutso. At sila? Sila na sanay sa aircon. Sila na sanay na sinusundo at hatid sundo. Siguro ay pawis na si Don Ricardo sa suot niyang coat. Siguro ay sira na ang makeup ni Doña Sofia. Hinayaan ko ring tumunog ang unknown number. Sa labas ng bintana ko, nakita ko ang kapitbahay ko. Nagkakabit siya ng parol sa veranda. Ang mga anak niya, nagtatakbuhan sa bakuran. Naghahabulan. Tuwang-tuwa. Mga normal na pamilya. Gumagawa ng mga normal na bagay. Walang na-stranded sa airport. Walang naghihintay sa wala. 4:15. Nagsimulang mag-ring ang telepono ko nang walang tigil. Parang machine gun. Isabel. Tapos yung unknown number. Tapos Isabel ulit. Ang ugong ay naging tuloy-tuloy. Parang langaw na natrap sa bote. Galit na galit. Tumayo ako ng dahan-dahan. Naglakad ako papunta sa landline sa kusina. Hinugot ko ang kable mula sa pader. Click. Wala nang dial tone. Pagkatapos, kinuha ko ang cellphone ko. Pinindot ko ang power button. Matagal. Hanggang sa magitim ang screen. Patay. Ganap na katahimikan. Napakasarap pakinggan. Dahil gutom na ako, nagluto ako ng merienda. Hindi steak. Hindi pasta. Nagluto ako ng comfort food. Pagkain na matagal ko nang hindi niluluto dahil laging nagrereklamo si Isabel sa amoy. Nagsangag ako ng kanin, yung maraming bawang, yung amoy na kumakapit sa damit. Nagprito ako ng tuyo, at nagbukas ako ng isang lata ng sardinas. Nilagyan ko ng kalamansi at sili. Ang cheese sandwich sa kabilang kawali ay natusta ng perpekto. Kulay ginto. Umupo ako sa mesa. Ang usok ng sinangag ay parang yakap ng isang lumang kaibigan. Sa labas, nagsisimula ng lumubog ang araw. Ang kulay ng langit ay nagiging kahel at lila. Sa kabilang dako ng Maynila, may 3 tao na siguradong nakatayo pa rin sa semento. Siguro ay nag-aaway na sila. Siguro ay sinisisi na nila ang isa't isa. Siguro ay iniisip nila kung bakit ang kanilang alipin ay nagkaroon ng lakas ng loob na hindi sumipot. Ang kaisipang iyon. Mas masarap pa ito kaysa sa anumang handaan sa hotel. 5:00 ng hapon, tapos na akong kumain. Nahugasan ko na ang pinggan. Iniisip ko kung anong pelikula ang panonoorin ko sa TV. Fernando Poe Jr. Kaya, Odolphy,
Ilang taon na ba simula noong magkaroon ako ng buong gabi para sa sarili ko? Yung gabing walang tawag na pa, nasiraan kami. Yung gabing walang pa, kailangan namin ng pambayad sa kuryente. Aabutin ko na sana ang remote control nang biglang may kumalabog sa pinto. Balgag! 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 Hindi ito katok. Hindi ito dingdong. Ito ay pagkalampag. Ang klase ng pagkalampag na parang gustong gibain ang pinto. Puno ng galit. Puno ng puot. Ibinaba ko ang tsaa ko. Naglakad ako ng dahan-dahan papunta sa pinto. Hindi ako nagmamadali. Alam ko kung sino ang nasa kabila. Alam na alam ko. Mas lumakas ang kalampag habang papalapit ako. Sumilip ako sa butas ng pinto. Sa peephole, nakita ko silang tatlo. Siksikan sila sa maliit kong balkonahe. Para silang mga lobo. Mga gutom na lobo na nag-aabang ng makakain. Si Don Ricardo, si Doña Sofia, at ang anak kong hilaw na si Isabel. Binuksan ko ang pinto. Hindi pa nga ako nakakapagsalita. Sumugod na agad si Don Ricardo. Halos idikit niya ang namumula niyang mukha sa mukha ko. Amoy na amoy ko ang pawis at asim ng katawan niya. Halatang galing sa initan. Anong problema mo ha? Sigaw niya. Pumasok siya sa loob ng bahay ko nang walang paalam. Ni hindi naghubad ng sapatos. Ang dumi ng swelas ng sapatos niya ay kumapit sa sahig na kakalampaso ko lang. Sumunod si Doña Sofia. Ang buhok niyang laging nakaayos at nakaspray net ay gulo-gulo na ngayon. Ang mamahalin niyang blouse ay gusot-gusot. Ang kanyang mga labi ay nakanguso sa galit. Nipis na nipis! Napakabastos mong tao, Ramon. Tili niya. Talagang wala kang pinag-aralan. Barbaric. Sa likod nila ay si Isabel. Ang designer coat niya ay lukot din. Kalat ang lipstick at mascara sa mukha niya. Para siyang umiyak sa init. Pinahiya mo kami, sigaw ni Isabel. Ang boses niya ay nanginginig. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Alam mo ba? Tiningnan ko silang tatlo. Nasa gitna sila ng sala ko. Ang liit ng bahay ko, pero parang lalong sumikip dahil sa yabang na dala nila. Ang mga magulang ko. Sumbong ni Isabel habang tinuturo ang nanay at tatay niya. Ang mga magulang ko ay nagtaksi. Nagtaksi sila ng pagkamahal-mahal. 4,000 ang hiningi ng driver kasi rush hour at umuulan. 4,000, Ramon. Dahil lang nagdesisyon kang magtago dito sa lungga mo. 4,000. Napangisi ako sa loob-loob ko. 4,000 lang pala ang katapat ng class at sophistication nila. Ang boses ko ay lumabas. Mababa, matalim, parang patalim na humihiwa sa seda. Umalis kayo sa pamamahay ko. Natigilan sila. Tumigil sila sa pagsigaw. Nabigla sila sa lamig ng boses ko. Ano? Sabi ni Don Ricardo. Ang mukha niya ay nagbago ng kulay. Mula sa pula, naging ube. Huwag mo kaming uutusan, pare. Hindi pagkatapos ng ginawa mo ngayon. Nanatili akong nakatayo sa tabi ng pinto. Hindi ako gumalaw. Ito ay bahay ko, sabi ko ng mahinahon. At gusto kong lumayas kayo. Ngayon din, humakbang palapit si Doña Sofia. Ang boses niya ay punong-puno ng pagmamataas. Yung tono ng boses na parang nagtuturo sa batang paslit. Ramon, sabi niya, mukhang hindi mo naiintindihan ang laki ng pagkakamaling ginawa mo. Ang asawa ko, si Ricardo. Marami siyang koneksyon sa Maynila. Kilala siya ng mga business club. Kilala siya ng mga politiko. Tinitigan ko siya sa mata. Hindi mo pwedeng tratuhin ang mga taong katulad namin ng ganito. Dagdag pa niya. At umasa ka na walang kapalit. Pinutol ko ang sasabihin niya. Leksyon ito para sa inyo, sabi ko. Leksyon? Ulit ni Isabel. Bumuka ang bibig niya sa gulat. Leksyon? Sino ka sa akala mo para turuan kami ng kahit ano? Wala kang karapatan. Isa ka lang. Isa lang akong tao. Pagpapatuloy ko na nagsawa ng maging bangko ninyo. Nagsawa ng maging driver ninyo. At nagsawa ng tapakan ninyo. Humakbang ako palayo sa pinto para buksan ito ng mas malaki. Ipinapakita ko sa kanila ang labasan. Tapos na ang leksyon, sabi ko. Makaalis na kayo. Si Don Ricardo ay lumapit sa akin. Dinuro niya ako. Ang daliri niya ay halos tumusok sa dibdib ko. Pero hindi siya nangahas na hawakan ako. Nakita siguro niya sa mata ko na handa akong lumaban.
Handa akong pumatol. Wala kang ideya kung sino ang binabangga mo, matanda. Banta niya. Ang boses niya ay naging bulong. Isang nakakatakot na bulong. Mas matagal na ako sa Maynila kaysa sayo. Sabi pa niya. Kilala ko ang mga importanteng tao. Mga taong kayang gawing impyerno ang buhay mo. Tinaasan ko siya ng kilay. Banta ba yan, Don Ricardo? Tanong ko. Pangako yan. Sagot niya. Sa tingin mo ba, ang pag-iwan sa mga senior citizen sa airport ay isang bagay na palalampasin lang namin? Walang konsekwensya? Matututunan mo kung gaano ka kamali. Tumango si Doña Sofia sa likod niya. Ang ngiti niya ay matalim. Singtalim ng bubog. Tama, sabi niya. Ang bawat aksyon ay may kapalit, Ramon. At ang kapalit ng ginawa mo ay magiging pampubliko. Doon ako kinabahan ng kaunti. Pero hindi ko ipinahalata. Hinawakan ni Isabel ang braso ng tatay niya. Daddy, tara na, sabi niya. Umalis na tayo dito. Ang patetikong matandang ito ay hindi worth it. Sayang lang ang oras natin. Patetiko. Iyan ang tawag niya sa akin ngayon. Ang patetikong matanda na nagbayad ng bahay niya sa loob ng 5 taon. Nagsimula silang lumabas ng bahay ko. Para silang mga sundalong natalo sa gyera, pero ayaw aminin ang pagkatalo. Taas noo pa rin. Pero bago tuluyang lumabas si Don Ricardo, lumingon siya sa akin. Nakatayo siya sa threshold ng pinto. Pagsisisihan mo ito, sabi niya. Garantisado ko yan. Isinara ko ang pinto sa mukha niya. Blag, pinihit ko ang deadbolt. Click. Ang tunog ng kandado ay napakasarap sa tenga. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko silang sumakay sa isang rent-a-car na nakaparada sa labas. Nag-aaway pa rin sila habang papasok ng kotse. Nakita kong winawasiwas ni Don Ricardo ang kamay niya. Pinaandar nila ang kotse at umalis sa dilim ng gabi. Nang mawala na ang ilaw ng sasakyan nila, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Ang bahay ko ay biglang naging tahimik ulit, pero parang mas malinis na ang hangin ngayon. Parang umalis sila, dala ang masamang espiritu. Parang ang mantsa na dala ng presensya nila ay natanggal na. Pero ang mga huling salita nila ay nanatili sa utak ko. Pampubliko, importanteng tao, koneksyon. Bumalik ako sa sala. Kinuha ko ang tasa ng tsaa ko. Medyo malamig na. Pero ininom ko pa rin. Sa unang pagkakataon sa buong gulo na ito, nakaramdam ako ng kaunting pag-aalala. Alam kong hindi nagbibiro si Don Ricardo. Ang mga taong katulad niya mayayaman, mapagmataas, sanay na nakukuha ang gusto ay hindi basta-basta tumatanggap ng pagkatalo. Gaganti sila. Gagamitin nila ang pera nila. Gagamitin nila ang impluwensya nila. Pero habang iniinom ko ang tsaa, may naramdaman akong mas matimbang kaysa sa takot, anticipation, o ang pagkasabik. Nasasabik ako. Dahil sa loob ng 5 taon, lagi na lang akong nagtatago. Lagi na lang akong umiiwas sa gulo. Pero ngayong idineklara na nila ang gyera sa mismong pamamahay ko, handa na ako. Kung gusto nila ng laban, bibigyan ko sila ng laban. Kung gusto nilang gamitin ang koneksyon nila, gagamitin ko ang nag-iisang sandata na meron ako, ang katotohanan. At ang katotohanan, mga kaibigan, ay mas masakit kaysa sa anumang insulto. Inubos ko ang tsaa. Naglakad ako papunta sa kwarto para magpahinga. Matutulog ako ng mahimbing ngayong gabi dahil bukas ay magsisimula na ang tunay na digmaan at si Ramon Flores ay hindi na magpapatalo. 3 araw ang lumipas. 3 araw ng katahimikan. Akala ko tapos na. Akala ko natakot sila noong pinalayas ko sila sa bahay ko. Akala ko, mag-iisip-isip muna sila bago ako gambalain ulit. Pero nagkamali ako. Hindi pala sila tumigil. Naghahanda lang pala sila ng buwelta. At ang buwelta nila ay hindi harapan. Patalikod. Traidor. Miyerkules ng umaga noon. Nakaupo ako sa kusina. Umiinom ng aking pangalawang tasa ng kape. Masarap ang timpla ko. Matapang pero matamis. Hawak ko ang dyaryo. Ang Manila Bulletin. Nakagawian ko ng magbasa ng balita tuwing umaga. Dati, tinitingnan ko lang ang business section o kaya ang sports.
Pero ngayong araw, habang nililipat ko ang pahina, may nahagip ang mata ko sa pahina 3, sa section ng lifestyle at society. Natigilan ako. Ang tasa ng kape ay halos mabitawan ko. May litrato, isang lumang litrato. Litrato ko. Kuha ito 5 taon na ang nakararaan. Noong naitampok ang construction company ko sa isang maliit na magazine. Nakangiti ako doon. Mukhang kagalang-galang, pero ang pamagat ng artikulo sa ilalim nito. Ang pamagat ay parang kutsilyo na sumaksak sa mata ko. Binasa ko ng malakas ang headline, Negosyante sa Maynila. Iniwan ang matandang mag-asawa sa airport sa gitna ng bagyo. Nanlamig ang buong katawan ko. Binasa ko ang unang talata. Sina Don Ricardo at Doña Sofia, mga respetadong personalidad mula sa Cebu, ay na-stranded sa NAIA Terminal 2 ng mahigit 4 na oras noong linggo. Ito ay matapos hindi sumipot ang kanilang kamag-anak na si Ramon Flores para sa usapang pagsundo. Humigpit ang hawak ko sa dyaryo. Nilukot ko ang gilid nito. Binasa ko pa ang sunod. Ayon sa mag-asawa, naghintay sila sa labas ng airport habang may banta ng masamang panahon at bagyo sa Kamaynilaan. Bagyo? Tumingin ako sa bintana. Ang sikat ng araw ay napakatingkad. Noong linggo, tirik na tirik ang araw. Walang ulan. Walang hangin. Ni isang patak ng ambon. Wala. Pero sa kwento nila, may bagyo daw. Nagpatuloy ang artikulo. At habang binabasa ko, lalong kumukulo ang dugo ko. Hindi kami makapaniwala na may taong gagawa nito, sabi ni Don Ricardo sa interview. Tinawagan namin siya ng paulit-ulit, pero hindi siya sumasagot. Napilitan kaming sumakay ng taxi kahit delikado ang panahon. Sa edad namin, ang ganitong pagtrato ay hindi lang bastos. Ito ay mapanganib. Mapanganib daw. Ako pa ang naging mapanganib, pero hindi pa sila tapos. Sa dulo ng artikulo, may mga pahayag na nagpapahiwatig tungkol sa aking mental state. May mga ulat na si Mr. Flores ay nagpapakita ng pabago-bagong ugali nitong mga nakaraang araw, sulat ng reporter. Nababahala ang pamilya sa kanyang kalusugan. Sa pag-iisip, ibinaba ko ang dyaryo sa mesa. Nanginginig ang kamay ko. Hindi sa takot, kundi sa tindi ng galit. Pinalabas nila akong baliw. Pinalabas nila akong ulyanin. Pinalabas nila akong isang malupit na matanda na nagpapahirap sa mga inosenteng bisita. Walang nabanggit tungkol sa pagbabawal nila sa akin sa Noche Buena. Walang nabanggit tungkol sa pang-iinsulto nila sa asawa kong si Maria. Walang nabanggit tungkol sa 5 taon na ako ang bumubuhay sa kanila. Wala. Ang nandoon lang ay ang bersyon nila, ang kwento ng kawawang Don at Donya, at ang masamang Lolo Ramon. Tiningnan ko ang pangalan ng nagsulat ng artikulo. Ang byline, Patricia Mercado, Lifestyle Editor. Hindi ko kilala ang pangalang ito, pero kilala ko ang galawan. Alam ko ang amoy ng ganitong klaseng laro. Si Don Ricardo ay dating bank manager. Marami siyang kilala. Mayaman siya, maimpluwensya. Sigurado ako, tinawagan niya ang kakilala niya sa dyaryo. Nagbayad siya. O kaya naman ay naningil siya ng pabor. Gawan mo ng sira ang matandang yan. Siguro ay iyan ang utos niya. Ipahiya mo siya. Sa buong Maynila. Matalino. Aminado ako, matalino ang ginawa nila. Alam nila na sa maliit na mundo ng mga negosyante sa Maynila, ang pangalan at reputasyon ay lahat-lahat. Kapag nasira ang pangalan mo, sira na rin ang negosyo mo. Sira na ang tiwala ng tao sa'yo. Isang artikulo lang sa dyaryo. Kaya nitong wasaki ng 40 taon ang paghihirap ko para itayo ang pangalan ko. Idineklara nila ang total war. Ito ay hindi na simpleng away pamilya. Hindi na ito tampuhan lang dahil sa lechon o adobo. Hindi na ito tungkol sa kung sino ang susundo sa airport. Ito ay digmaan na. Gusto nila akong durugin. Gusto nila akong ilubog sa lupa para hindi na ako makabangon. Para magmakaawa ako sa kanila. Para ako pa ang humingi ng tawad. Dahan-dahan kong itinupi ang dyaryo. Inilagay ko ito sa gilid ng mesa, katabi ng tasa ng kape ko. Huminga ako ng malalim. Pumikit ako saglit. Inisip ko si Maria. Kung nandito siya, ano kaya ang sasabihin niya? Siguro sasabihin niya, Ramon, tama na. Hayaan mo na sila sa kasamaan nila. Pero wala dito si Maria. At ang Ramon na nandito ngayon, hindi siya ang Ramon na nagpaparaya.
Sa unang pagkakataon simula noong magsimula ang gulong ito, nakaramdam ako ng respeto sa mga kalaban ko. Oo, respeto. Dahil pinatunayan nila na hindi lang sila mga spoiled brat na maarte. Mga ahas na marunong manuklaw gamit ang utak. Naintindihan nila kung paano maglaro, pero nakalimutan nila ang isang bagay. Nakalimutan nila kung sino ako. Hindi ako ipinanganak na mayaman katulad nila. Hindi ako lumaki sa aircon at subdivision. Lumaki ako sa kalsada. Nagtrabaho ako sa init ng araw. Nagbuhat ako ng semento. Nakipag-usap ako sa mga foreman, sa mga supplier, sa mga taong manloloko sa construction site. 40 taon akong nakipagbuno sa buhay para maitayo ang negosyo ko. Sa tingin ba nila, matatakot ako sa isang artikulo sa dyaryo? Binuksan ko ang aking mata. Nawala na ang panginginig ng kamay ko. Ang nararamdaman ko ngayon ay lamig. Yung lamig ng bakal, bago gamitin sa giyera. Tumayo ako at naglakad papunta sa kwarto. Kinuha ko ang aking laptop. Binuksan ko ito sa mesa sa kusina. Ito na. Kung gusto nilang maglaro ng chess, ipapakita ko sa kanila kung paano maglaro ang isang grandmaster. Tiningnan ko ang kalendaryo sa dingding. Disyembre 18. 7 araw na lang bago magpasko. 7 araw. 1 linggo. Sapat na panahon yan. Sapat na panahon para magplano ng isang bagay na hinding-hindi nila makakalimutan. Sinimulan kong i-type ang mga pangalan sa Google. Don Ricardo, Doña Sofia, Isabel Flores, Miguel Flores. Hinalughog ko ang Facebook nila, ang Instagram nila, ang LinkedIn nila. Maddoong liin AET, lahat ng yabang nila, lahat ng luho nila, lahat ng kahinaan nila, ang mga litrato ng bakasyon nila sa Boracay, ang mga check-in nila sa mamahaling restaurant sa Makati, ang mga bagong alahas ni Isabel, lahat yan, nakapublic, lahat yan, nakabandera para makita ng mundo. Ang tatanga, gusto nilang manira ng tao, pero iniwan nilang bukas ang sarili nilang bahay. Nag-save ako ng mga litrato, nag-screenshot ako ng mga post, at habang ginagawa ko ito, unti-unting nabubuo ang plano sa utak ko. Isang plano na hindi lang basta ganti. Isang plano na magwawakas sa lahat ng kasinungalingan nila. Kinuha ko ulit ang dyaryo. Tinitigan ko ang mukha ni Don Ricardo sa isip ko. Sabi mo, may koneksyon ka? Bulong ko sa hangin. Sabi mo, mapanganib ako? Napangiti ako. Pero walang saya sa ngiti ko. Tama ka, Don Ricardo. Mapanganib ako. Pero hindi dahil sa iniwan kita sa airport. Mapanganib ako dahil hawak ko ang katotohanan. At sa Pasko, sa Noche Buena, ibabalot ko ang katotohanan yan. At ireregalo ko sa inyong lahat. Humanda kayo. 3 araw. Sa loob ng 3 araw, hindi ako lumabas ng bahay. Hindi ako nag-ahit. Hindi ako nanood ng TV. Ang kusina ko ay nagmukhang opisina ng isang investigador. Ang mesa na dati ay puro mantsa ng kape. Ngayon ay puno na ng papel, puno ng resibo, puno ng katotohanan. Sa loob ng 3 araw na iyon, nawala si Ramon, na kawawang ama. Ang pumalit ay si Ramon na negosyante. Si Ramon na sanay magplano. Si Ramon na sanay magtayo ng gusali. At ngayon, si Ramon na handang magwasak ng kasinungalingan. Ang laptop ko ang naging sandata ko. Sinimulan ko sa internet. Hinanap ko ang pangalan ni Don Ricardo. Miyembro siya ng Manila Golf Club. Treasurer siya ng isang business association sa Makati. Isang tao na puno ng rangya. Isang tao na takot mawalan ng mukha. Hinanap ko rin si Doña Sofia. Ang Instagram niya ay parang album ng luho. May litrato siya sa BGC. Kumakain sa mamahaling steakhouse. Ang caption niya, Blessed Life, o di kaya'y Fruits of Labor. Napatawa ako ng mapait. Fruits of Labor? Bunga ng paghihirap? Kaninong paghihirap? Sa akin, pera ko ang pambayad sa steak na iyan. Pera ko ang pambili sa kwintas na suot niya sa litrato. Nag-screenshot ako. Isa-isa. Click, save, print. Pero ang pinakamahalagang nahanap ko ay nasa LinkedIn. Ito yung website para sa mga profesional. Hinanap ko ang profile ni Miguel. At doon, nakita ko ang koneksyon. May bago siyang koneksyon o kaibigan sa site. Si Patricia Mercado, ang babaeng nagsulat ng artikulo sa dyaryo. Binuksan ko ang profile ni Patricia. At doon ko nakita ang ebidensya na kailangan ko. Si Patricia Mercado at si Don Ricardo ay parehong opisyales ng isang charity organization. Magkakilala sila. Matagal na.
Hindi nagkataon lang ang artikulo. Hindi ito news. Ito ay favor. Ito ay pabor na hiningi ni Don Ricardo sa kaibigan niya para sirain ako. Huli ka. Bulong ko sa sarili ko. Amateur. Baguhan. Akala nila matalino na sila. Pero nag-iwan sila ng bakas. At sa mundo ng negosyo, ang bakas na iyan ang papatay sa'yo. Binuksan ko ang isang bagong document sa computer. Nagsimula akong mag-type. Hindi ito sulat ng paghingi ng tawad. Hindi ito sulat ng paliwanag. Ito ay isang timeline. Isang kasaysayan ng pera. Inilabas ko ang lahat ng bank statements mula noong 2019. Enero 2019. Ang down payment para sa bahay nila. 2 milyong piso. Galing sa retirement fund ko. Hunyo 2020. Ang renovation ng kusina dahil gusto ni Isabel ng marble. 500,000. Galing sa credit card ko. At syempre, ang buwan ng hulog sa bahay. 150,000. Multiplied by 60 months, 60 buwan, kinuha ko ang calculator. 9 milyon. Idagdag mo pa ang iba pang gastos. Ang kotse, ang travel, ang mga luho. Umabot sa 12 milyong piso. 12 milyon. Mahigit 10 taon ko itong pinagtrabahuhan. Dugo at pawis. Puyat at pagod. Lahat yan, inubos nila habang tinatawag akong walang kwenta sa likod ko. Tumunog ang printer ko. Were. Iniluwa nito ang mga papel. Mainit-init pa. Kinuha ko ang mga folder. Kulay brown. Yung klase na ginagamit sa korte. Bumili ako ng 12. 12 folder. Bakit 12? Dahil ayon sa Facebook post ni Isabel, may 12 bisita sila sa Noche Buena, mga kaibigan, mga kumare, mga negosyante, mga taong hinahangaan nila, mga taong ang tingin sa kanila ay perpektong pamilya. Inayos ko ang laman ng bawat folder sa ibabaw. Ang kopya ng artikulo sa dyaryo, yung naninira sa akin. Sinulatan ko ito ng pulang marker. Sa bawat kasinungalingan, nilagyan ko ng malaking X. Sa ilalim nito, ang mga bank statement. Naka-highlight ng dilaw ang bawat transfer. Sa ilalim, ang mga screenshot ng Instagram posts nila. Ang mga pasasalamat nila sa biyaya. Nagaling naman pala sa akin. Isang kumpletong pakete. Isang bomba na nakabalot sa papel. Tumingin ako sa kalendaryo sa dingding. Disyembre 24. Bukas na. Bukas na ang gabi ng Noche Buena. Bukas, si Don Ricardo at ang pamilya niya ay matututo ng leksyon. Hindi sila makakatanggap ng regalo mula kay Santa Claus. Ang matatanggap nila ay ang katotohanan mula kay Lolo Ramon. Isinara ko ang laptop. Inilagay ko ang 12 folder sa loob ng aking briefcase. Yung lumang briefcase na ginagamit ko kapag may bidding ako sa kontrata. Mabigat, pero ito ang pinakamasarap na bigat na dinala ko sa tanang buhay ko. Tumayo ako at nagpunta sa bintana. Madilim na sa labas. Pero bukas, magliliwanag ang lahat. Naghanda ako ng isusuot ko, ang navy blue na suit. Ito ang isinuot ko noong libing ni Maria. Bakit ito? Dahil bukas, may ililibing ulit ako. Ililibing ko ang Lolo Ramon na nagpaalipin. Ililibing ko ang Lolo Ramon na nagbulag-bulagan. At sa abo ng pagkataong iyon, babango ng isang taong may respeto sa sarili, humanda kayo. Sabi ko sa hangin. Dahil ang bisitang hindi nyo inimbitahan ay darating na may dalang surprise. Pinatay ko ang ilaw sa kusina. Handa na ako. Sumapit ang gabi ng Disyembre 24. Noche Buena. Ang gabi kung saan ang lahat ng pamilya ay nagsasama-sama. Ang gabi ng pagmamahalan. Ang gabi ng pagbibigayan. Pero para sa akin, ito ang gabi ng pagtutuos. Inayos ko ang kwelyo ng aking navy blue suit. Ito ang pinakamagandang Amerikana ko. Ito ang suot ko noong huling beses kong hinalikan si Maria bago isara ang kabaong niya. Tumingin ako sa salamin. Hindi na ako ang matandang api-apihan. Ang nakikita ko ay isang lalaking may dignidad. Isang lalaking handang bawiin ang respeto na kinuha sa kanya. Kinuha ko ang mabigat na briefcase. Nasa loob nito ang 12 folder. Ang 12 bomba na magsasabog ng katotohanan. Sumakay ako sa aking lumang pickup truck. 7:00 ng gabi. Nagmaneho ako papunta sa exclusive subdivision kung saan nakatira ang anak ko. Ang subdivision na ako ang nagbabayad.
ng monthly dues. Pagdating ko sa tapat ng bahay nila, nakita ko ang liwanag. Napakaganda ng bahay. Ang daming Christmas lights. May mga parol na hugis bituin na nakasabit sa bawat bintana. Ang driveway ay puno ng mamahaling sasakyan. May Mercedes, may BMW, may Land Cruiser. Ang mga sasakyan ng mga kaibigan ni Don Ricardo at Doña Sofia. Pinarada ko ang luma kong truck sa tapat mismo ng gate. Hindi ako nahihiya. Bakit ako mahihiya? Ako ang may-ari ng lupang tinatayuan nila. Bumaba ako ng sasakyan. Dala ko ang briefcase. Naglakad ako papunta sa pinto. Hindi nakalak ang gate. Hindi nakalak ang pinto. Siyempre, kampante sila. Masyado silang bilib sa security ng village nila. Masyado silang bilib na walang makakapasok sa mundo nila. Pinihit ko ang seradura ng pinto. Bumukas ito, sinalubong ako ng malamig na hangin ng aircon. At ang tunog ng tawanan. Tunog ng mga baso ng wine na nag-iingkingan. Ting, ting, ting. Amoy na amoy ko ang lechon. Amoy ko ang paella. Naglakad ako papasok sa dining area. Nandoon silang lahat, 12 tao. Nakaupo sa mahabang mesa. Ang mesa ay puno ng pagkain. Ang mga bisita ay nakasuot ng mga mamahaling damit, mga gown, mga barong. Si Isabel ay nakatayo sa dulo ng mesa. May hawak siyang baso ng wine. Mukhang nagtatawanan sila. Narinig ko ang boses ni Doña Sofia. "Hay naku," sabi niya, habang tumatawa. "Mabuti na lang at wala dito yung matanda. Masisira lang ang ambiyanse natin." Nagtawanan ang mga bisita. "Magandang gabi sa inyong lahat," sabi ko. Ang boses ko ay malakas, buo. Biglang tumahimik ang buong kwarto. Parang may dumaang anghel o demonyo. Depende kung sino ang tatanungin mo. Lahat ng mata ay lumingon sa akin. Nanlaki ang mata ni Isabel. Ang baso ng wine ay muntik na niyang mabitawan. Si Miguel ay namutla. Parang nakakita ng multo. Sina Don Ricardo at Doña Sofia ay napatulala. Ang mga ngiti nila ay napalitan ng takot. "Ramon?" sabi ni Miguel. Ang boses niya ay nanginginig. Isabel ang unang nakabawi. Ang gulat sa mukha niya ay napalitan ng galit. "Anong ginagawa mo dito?" Asik niya. Lumapit siya sa akin. "Umalis ka. Hindi ka imbitado. Nakakahiya ka." Hindi ko siya pinansin. Nilagpasan ko siya na parang hangin. Lumapit ako sa mesa. Ibinaba ko ang aking briefcase sa ibabaw ng sideboard. Yung marble sideboard na binayaran ko ng credit card. Click, click. Binuksan ko ang briefcase. "Pasensya na sa abala," sabi ko sa mga bisita. Tinitigan ko sila isa-isa. Ayaw ko sanang sirain ang Noche Buena ninyo. Pero may dala akong regalo. "Regalo?" tanong ng isang bisita. Isang matandang babae na puno ng perlas sa leeg. "Opo, regalo ng katotohanan," sagot ko. Kinuha ko ang mga folder. Nagsimula akong maglakad, paikot sa mesa. Sa bawat bisita, naglapag ako ng isang folder. Plap, plap, plap. Ang tunog ng folder na tumatama sa mesa ay parang putok ng baril sa katahimikan ng kwarto. "Ano ito?" tanong ng isang lalaking naka-Amerikana. "Buksan nyo," utos ko. "Pakibuksan, para malaman nyo kung sino ang tunay na nagbabayad ng kinakain ninyo ngayong gabi." Nagsimula silang magbukas. Narinig ko ang lagaslas ng mga papel. Nakita ko ang pagbabago sa mukha nila. Mula sa pagtataka, naging gulat, tapos naging pandidiri. Diyos ko, bulong ng babaeng may perlas. Hawak niya ang bank statement. 150,000 kada buwan. "Teka," sabi ng isa pa. "Si Ramon Flores ang nagbabayad ng bahay na ito?" Akala ko ba? Tumingin siya kay Don Ricardo. "Ricardo, akala ko ba regalo mo ito sa anak mo?" Namutla si Don Ricardo. Hindi. "Ano? Misunderstanding lang yan." "Misunderstanding?" Putol ko sa kanya. Humarap ako sa lahat. 5 taon, sabi ko. 5 taon akong nagbabayad ng 100 at 50,000 buwan-buwan. Ako ang nagbayad ng down payment. Ako ang nagbayad ng kusinang yan. Ako ang nagbayad ng kotseng nakaparada sa labas. Itinuro ko si Isabel. "Ang babaeng yan? Ang manugang ko?" Araw-araw, ipinaparamdam niya sa akin na basura ako, na wala akong class,
na hindi ako bagay sa pamilya nyo. Tiningnan ko ang mga bisita. Kayo, sabi ko sa kanila, kayo ang mga taong may class, hindi ba? Kayo ang mga edukado. Tanong ko sa inyo, anong tawag sa taong namumuhay nang marangya gamit ang pera ng taong iniinsulto nila? Katahimikan. Walang makasagot. Nakayuko ang iba sa hiya. Pero hindi pa ako tapos. At tungkol naman sa dyaryo, sabi ko, kinuha ko ang kopya ng artikulo mula sa folder. Itinaas ko ito para makita ng lahat. Don Ricardo, tawag ko sa kanya. Ikaw ang nagpasulat nito, hindi ba? Ginamit mo ang koneksyon mo kay Patricia Mercado. Napasinghap ang babaeng may perlas. Si Patricia? Kilala ko siya. Ricardo, totoo ba ito? Hindi. Kasinungalingan yan. Sigaw ni Don Ricardo. Pero halata sa boses niya ang takot. Ang pawis sa noo niya ay tumutulo na. Nakasulat diyan na iniwan ko kayo sa bagyo, sabi ko ng mahinahon. Pero alam ng lahat ng nandito na tirik ang araw noong linggo. Tumingin ako sa mga bisita. Pinalabas nilang masama akong tao dahil lang hindi ko sila sinundo sa airport. At bakit hindi ko sila sinundo? Dahil ilang oras bago noon, sinabihan nila akong bawal akong pumunta sa party na ito. Dahil nakakahiya daw ako. Napailing ang lalaking naka-Amerikana. Tumingin siya kay Don Ricardo ng may pandidiri. Ricardo, sabi niya, napakababa naman ito. Pera ng balai mo ang bumubuhay sa inyo, tapos sisiraan mo pa sa dyaryo? Hindi niyo naiintindihan. Depensa ni Isabel. Umiiyak na siya. Kusang loob niyang binigay. Yon. Hindi namin hiningi. Kusang loob? Tanong ko. Oo. Kusang loob dahil mahal ko ang anak ko. Pero inabuso niyo ang pagmamahal na yon. Lumapit ako kay Miguel. Nakatungo siya. Hindi makatingin sa akin. Miguel, sabi ko. Nag-angat siya ng tingin. Puno ng luha ang mata niya. Pa, wala na akong sasabihin sa'yo, sabi ko. Alam mo kung ano ang totoo. Humarap ako ulit sa lahat. Gusto ko lang ipaalam sa inyong lahat. Sabi ko ng malinaw. Nasimula ngayong gabi, sarado na ang bangko. Itinuro ko ang mga papel sa mesa. Wala nang transfer sa susunod na buwan. Wala nang bayad sa kuryente. Wala nang bayad sa credit card. Tumingin ako kay Isabel. Isabel, sabi ko. Sabi mo, educated kayo? Independent kayo? Patunayan nyo. Bayaran nyo ang sarili nyong buhay. Isinara ko ang aking briefcase. Click. Ang tunog ay parang pagsasara ng isang kabanata ng buhay ko. Tumingin ako sa paligid. Ang Noche Buena nila ay sira na. Ang mga bisita ay nagbubulungan. Ang iba ay tumatayo na, handa nang umalis. Hindi nila kayang sikmurain ang pagpapanggap ng pamilyang ito. Si Don Ricardo ay nakaupo na lang. Tulala. Si Doña Sofia ay nakatakip ng panyo sa mukha. Si Isabel ay humahagulgol. Paalis na ako, sabi ko. Huwag kayong mag-alala, hindi ako hihingi ng take-out. Baka madumihan pa ang class ninyo. Tumalikod ako. Naglakad ako palabas ng dining room. Bawat hakbang ko ay magaan, para akong lumalakad sa ulap. Narinig ko ang kaguluhan sa likod ko. Narinig ko ang boses ng babaeng may perlas. Ricardo! Aalis na kami. Nakakahiya ito. Narinig ko ang pagsisisi ng iba, pero hindi na ako lumingon. Lumabas ako sa pinto. Sinalubong ako ng malamig na hangin ng Disyembre. Tumingala ako sa langit. Maraming bituin. Merry Christmas, Ramon! Bulong ko sa sarili ko. Sumakay ako sa aking truck. Pinaandar ko ang makina. Umugong ito ng malakas. Habang papaalis ako, nakita ko sa rear view mirror ang magandang bahay. Ang bahay na binuo ng pera ko, pero sinira ng kasakiman nila. Iiwan ko na sila. Iiwan ko na sila sa dilim, na sila rin ang gumawa. Ako, pupunta ako sa lugar kung saan ako welcome. Kahit sa Jollibee lang. Kahit chick enjoy lang ang Noche Buena ko. Basta't binayaran ko ng sarili kong pera at kakainin ko ng may dignidad. Malaya na ako. Lumipas ang 3 buwan. Mabilis ang panahon kapag wala kang iniisip na problema. Marso na ngayon. Mainit na ang simoy ng hangin. Panahon na ng tag-araw sa Pilipinas. Isang umaga ng Martes, may dumating na sulat. Registered mail. Pirmado ng bangko. Binuksan ko ito habang humihigop ng kape.
Notice of foreclosure o ang abiso ng pagrimata. Nakasaad sa sulat na ang bahay sa subdivision ay kukunin na ng bangko. 3 buwan silang hindi nakabayad. Ang halagang 400,050 piso ay hindi nabayaran. Ibinaba ko ang sulat. Hindi ako natuwa. Hindi rin ako nalungkot. Para lang akong nagbabasa ng balita tungkol sa ibang tao. Wala na ito sa mga kamay ko. 2 araw ang lumipas. Huwebes ng gabi. May kumatok sa pinto ko. Mahina. Walang lakas. Pagbukas ko, bumungad sa akin si Miguel. Halos hindi ko siya makilala. Ang anak kong laging pustura, laging nakagel ang buhok, at laging amoy mamahaling pabango. Ngayon ay mukhang matanda pa sa akin. Ang damit niya ay gusot. Ang mata niya ay malalim. At may itim sa ilalim. Pumayat siya. Amoy alak. At sigarilyo. Pa, sabi niya. Ang boses niya ay basag. Pwede ba tayong mag-usap? Pinapasok ko siya. Umupo siya sa luma kong sofa. Tumingin siya sa paligid. Dati, nilalait niya ang bahay na ito. Masikip daw. Luma. Pero ngayon, tinitingnan niya ito na parang isang santuwaryo. Pa, simula niya. Patawarin mo ako. Yumuko siya. Nagsimulang manginig ang balikat niya. Umiiyak siya. Wala na pa. Wala na ang lahat. Kinuha na ng bangko ang bahay. Iniwan na ako ni Isabel. Bumalik na siya sa mga magulang niya sa Davao. Sisisihin daw nila ako sa pagkawala ng lifestyle nila. Pinanood ko ang anak ko. Bilang ama, ang unang instingto ko ay yakapin siya. Ang unang gusto kong gawin ay kunin ang checkbook ko at sabihing, tahan na. Aayusin ni Papa ang lahat. Iyan ang ginawa ko sa loob ng 30 taon. Kapag nadadapa siya, tinatayo ko. Kapag may utang siya, binabayaran ko. Pero naalala ko ang gabi ng Pasko. Naalala ko kung paano nila ako itinaboy. Kung sasaluhin ko siya ngayon, hindi siya matututo. Kung sasaluhin ko siya, mananatili siyang bata habang buhay. Pa, pagmamakaawa niya. Tulungan mo ako. Kahit ngayon lang. Kahit pang down payment lang sa maliit na kondo. Babawi ako. Pangako. Huminga ako ng malalim. Miguel, sabi ko ng mahinahon. Pinapatawad na kita. Nag-angat siya ng tingin. May pag-asa sa mga mata niya. Pinapatawad kita sa ginawa mo noong Pasko. Pagpapatuloy ko. Pinapatawad kita sa pagtalikod mo sa akin. Anak pa rin kita. Akmang magsasalita siya. Pero itinaas ko ang kamay ko. Pero, sabi ko ng may diin. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang babayaran ko ang mga pagkakamali mo na wala ang pag-asa sa mukha niya. Ang perang hiningi ninyo sa akin sa loob ng 5 taon? Mahigit 12 milyon yon? Miguel, ubos na. At ang natitira sa akin? Para sa akin na ito. Pero pa, saan ako pupulutin? Tanong niya. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Ikaw ay isang lalaki, Miguel. May pinag-aralan ka. May 2 kamay. At paa ka. Humarap ako sa kanya. Maghanap ka ng trabaho. Umupa ka ng kwarto na kaya ng bulsa mo. Kumain ka sa karinderya kung iyon lang ang afford mo. Matuto kang mamuhay nang naaayon sa kung ano ang meron ka. Hindi sa kung ano ang gusto ng asawa mo. Pa, iyan ang tulong ko sa'yo. Sabi ko, ang hayaan kang tumayo sa sarili mong paa dahil kung bibigyan kita ng pera ngayon, Miguel, ninanakawan kita ng pagkakataong maging tunay na lalaki. Tumahimik siya. Matagal. Maya-maya, tumango siya. Dahan-dahan. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya. Salamat pa, sabi niya. Ingat ka, sagot ko. Umalis siya. Masakit makita ang anak mong nahihirapan. Pero mas masakit makita siyang habang buhay na pilay dahil sa sobrang pag-aalaga. Linggo ng hapon. Nasa veranda ako ng bahay, maaliwalas ang panahon. Kasama ko si Rosa, ang pamangkin ko, at ang mga apo ko sa pamangkin. Nag-iihaw kami ng tilapia at liempo. Simple lang ang handa. Nakakamay kami. May malamig na San Miguel beer. Sa mesa, walang aircon, walang chandelier, walang steak, pero punong-puno ng tawanan. Punong-puno ng kwentuhan. Lolo Ramon, kain na po, tawag ng maliit na bata. Napangiti ako.
Ito ang pamilya. Ang pamilya ay hindi nasusukat sa ganda ng bahay o sa mahal ng sasakyan. Ang pamilya ay yung mga taong gustong makasama ka, may pera ka man o wala. Tumingala ako sa langit. Parang nakikita ko si Maria na nakangiti. 5 taon akong nakulong sa obligasyon. 5 taon akong naging alipin ng sarili kong kabutihan. Pero ngayon, malaya na ako. Ang pera ko ay akin, ang oras ko ay akin, at ang respeto ko sa sarili ko ay buo na ulit. Ininom ko ang malamig na beer. Napakasarap ng lasa ng kalayaan. Wakas.